As usual, dito po sa ating pong Zoom meeting, welcome po sa ating mga kapatid na nandito na po. Hintayin po natin din na habang po tayo ay magpapatuloy po sa ating Biblical Spirituality Weekly, ang ibang mga kapatid natin na hahabol, papasok po sa Zoom. Ganon din po, welcome po sa ating mga kapatid na sumusubaybay po sa Facebook Live, ganun din po sa YouTube channel ng Arca Ministry on Biblical Apostolate po. It's so happy to be here with you again. Last week, wala po kami kasi nasa Batangas po kami sa recollection namin, Easter retreat. So ngayon, tayo po ay magsisimula ang ating pong session for this evening na tayo po sama-sama, katulad po sa lagi sinasabi po ni Father Ado, na magpapahinga kasama ng salita ng Diyos o sa pamamagitan ng pagninilay, pagdarasal, na kasama ang salita ng Diyos. Ganon din po, ipinapanalangin po natin ang bawat isa sa atin at mamaya po of course sa ating opening prayer. But in the meantime, magsisimula po tayo sa ating summary of the last week's reflection. At ngayon po ang mga magpapacilitate or makakasama po sa ating bilang po mga tagapagdaloy, tagapag-share po ay ang mga RCAP MBA officers po. Yung iba sa kanila, iba't ibang mga parokya, iba't ibang yung kanilang mga katungkulan po sa ating ministry, Archdiocesan Ministry, no? So, ang unang-una po mag-share ay si Sister Lelani Agoho po for our summary Hi. of the last week's reflection. Good evening po, sister. Good evening po, Delani. Naririnig naman po ako. Yes Magandang po. gabi po sa ating lahat. Ang nakaraang ang nakaraang linggong ebanghelyo ay batay sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At ito rin po ay itinalaga na Divine Mercy Sunday. Ayon po sa exposition ni Father Ado, tayo ay nasa tinatawag na octave, yung 8 araw na pagdiriwang. Pero isa lamang daw po ang pagdiriwang na ito. At ito ay ang Easter o ang Pasko ng Pagkabuhay. Mahalaga itong ating pagdiriwang dahil ika nga ito ang rurok ng ating pananampalatayang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At sa bawat araw ng pagdiriwang ay mayroon tayong Alleluia. Nabanggit ni Father Ado ang Divine Mercy, ang malalim na habag ng Diyos. Kaya nagkaroon po tayo noon ng Extraordinary Jubilee Year noong 2015 na may temang Mercy. At noong nakaraang linggo din ay itinilagang Divine Mercy Sunday na may temang habag at awa. Bukod pa dito, ang ebanghelyo noong nakaraang linggo ay may 2 bahagi. Una, Sunday ng Resurrection, at yung sumunod na Sunday, yung 8th day, ay ang pagpapakita ng ating Panginoong Hesus kay Tomas. Bakit habag ng Diyos? Sapagkat ang mga alagad ay takot, kaya sila ay nagkulong sa kwarto dahil takot sila sa maaaring mangyari gawa ng sila ay tagasunod ni Jesus. Kung ang Panginoon nga ay pinahirapan at pinatay, maaaring mangyari din ito sa kanila bilang tagasunod niya. Hindi lang yon ang dahilan ng kanilang pagkukulong. Sila rin ay sugatan at bigo, ika nga ni Father Ado, sapagkat imagine ang Panginoon na sinusundan nila na gumagawa ng himala ay pinatay sa harap nila. Yung tipong itinaya nila ang buhay nila ng ilang taon para sumama kay Jesus. Tapos ganito ang nangyari, ang lahat ay gumuho. At nung mabalitaan nila na muling nabuhay si Jesus, itong mga alagad ay naguluhan. Kaya patuloy silang nagkulong sa silid at higit pa, sila ay nahihiya sa kanilang sarili dahil halos lahat sila ay tumakbo palayo noong si Jesus ay pinahirapan, pinako sa krus at namatay. Tanging si Maria, Jesus, si Maria Magdalena at si Juan ang naiwan sa paanan ni Jesus, sa paanan ng krus. Kaya ang magkahalong emosyon na to ang naramdaman ng mga alagad. Nahihiya, naaawa, natatakot. Kaya sa ganitong tagpo o senaryo ay pumasok si Jesus sa silid
para hindi forever magkulong ang mga alagad. Ginawa din ito ni Jesus dahil sa sobrang awa niya sa kanyang mga alagad. At sa pagpasok niya sa silid, ay ibinigay ni Jesus ang kapayapaan. Bukod pa dito, hiningahan ni Jesus ng Espiritu Santo ang mga alagad. Ang kanyang sinabi na, ang patawarin ninyo sa kanilang kasalanan ay pinapatawad na, at ang hindi ninyo pinatawad ay hindi rin patatawarin. Ang tagpong ito ay pagpapakita na isinugo na ni Jesus ang kanyang mga alagad. Dito nagsimula ang sakramento ng kumpisal. Sabi nga ni Father Ado na ang larawan ng habag ng Diyos ay parang bumabalik ka sa sinapupunan at ipinapanganak muli. Kaya itong gustong gawin ni Jesus sa kanyang maalagad na wasak at bigo nung panahon na yon. Gusto niyang likhain muli ang kanyang mga alagad, kaya binigay niya ang kapayapaan sa kanila. Dito natin makikita ang halaga ng pagkukumpisal. Dahil sa tuwing tayo ay pumupunta sa simbahan para magkumpisal, dumarating tayong patay. Ika nga ni Father Ado, dumarating tayong patay. O nga, physical tayong buhay, ngunit patay ang ating kaluluwa. At kapag tayo ay nakapagkumpisal na at pumasok sa sinupupunan ng Diyos, tayo ay nililikhang muli. Ito ang larawan ng ebanghelyo na ito na napakalalim na awa ng Diyos. Na kahit ano ang ating kasalanan, kapag lumugbog tayo sa awa ng Diyos, ay totoong napapanibago tayong muli. Sa pagkabuhay na muli ng Panginoon, naranasan ng mga alagad ang habag ng Panginoon. Ngunit mayroong isang alagad na absent noon nung unang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Nabanggit nga, at iyon ay si Tomas. Nabanggit nga ni Father Ado ang dalawang pagkatao ni Tomas. Ang pangalang Tomas daw ay galing sa Aramaiko at Hebreo na Toma. Ibig sabihin kambal, dalawang pagkatao ni Tomas. Ang taong may dalawang pagkatao, sabi nga ni Father Ado, ay ibig sabihin may dalawang buhay sa harapan ng mga alagad. Ito ang ipinapakita, marahil ito ang pinapakita ni Tomas. At kapag siya ay lumalabas, maaaring iba ang kanyang pinapakita. Kaya maaaring absent si Tomas ng mga panahon na iyon sa unang pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, maaaring siya ay busy. May double life si Tomas. At iyon ay isang taong hati, sabi ni Father Ado. Yung doubt o pagdududa ni Tomas ay parte ng kanyang dalawang pagkatao na may dalawang buhay at pabago-bago ang isip. Nabanggit nga ni Father Ado sa kanyang pagpapalalim ng pagkatao ni Tomas, ang buhay ni Tomas ay wasak, hindi buo. Kaya nung nabalitaan niya na nagpakita sa mga alagad si Jesus, hindi siya naniniwala. At sabi nga niya, maniniwala lamang siya kung makikita niya ang sugat ni Jesus. Mahahawakan at maipapasok ang kanyang mga daliri sa tagiliran ni Jesus. Dahil dito, bumalik at nagpakitang muli si Jesus dahil ayaw niya na may naiiwang isang alagad na nasa dilim habang iba ay nagdiriwang sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nung nagkita na sila Tomas, ay pinahawakan ni Jesus ang kanyang mga sugat. Ang sugat ng taong muling nabuhay, sabi nga ni Father Ado, ay hindi masakit. Ngunit sa paghawak ni Tomas sa mga sugat ni Jesus, ang kanyang sugat ang siyang gumaling. Naghilom ang sugat na wasak ni Tomas at siya ay naging buo na. At ang kanyang nasambit ay, Panginoon ko at Diyos ko. Ganito rin po tayo na kapag napag-uusapan natin ang nakaraan na kung saan tayo ay nasaktan, nagdadalawang isip, ayaw na natin itong pag-usapan muli dahil may kirot pa, may sakit pa tayong nararamdaman. Ito nga ang challenge ng marami sa atin na kapag masyado tayong nasaktan na ayaw na nating harapin ang bukas at ito ay si Tomas. Ngunit si Tomas ay naging martir. Ika nga ni Father Ado, siya ay hinati din sa dalawa, physical. Ngunit kahit hinati si Tomas sa dalawa, ang kanyang pananampalataya ay buo. Gusto ng Diyos tayo ay makaranas ng muling pagkabuhay, maging buo na tulad ni Tomas. Dapat bilang Bible apostle or evangelizer,
Para magawa natin ang misyon na ito, sabi ni Father Ado, unang-una, dapat tayo ay may karanasan ng habag ng Diyos. Dahil kapag tayo ay may karanasan ng habag ng Diyos, may karanasan tayo ng muling pagkabuhay. Tayo ay binalik sa sinapupunan ng simbahan at binigyan ng bagong buhay. Simple man o payak ang ating misyon, hindi mahalaga kung kilala tayo sa simbahan, kilala ang ministry natin sa simbahan. Ang mahalaga ay meron tayong karanasan ng habag ng Diyos at tumanggap tayo ng buhay na galing sa Diyos. At dahil dito, hindi na tayo mamamalimos ng buhay. Hindi na tayo ang klase ng taong namamalimos ng buhay, yung tipong gusto natin palaging mapapansin, kulang sa pansin, naghahanap ng iba't ibang kasiyahan. Bagkus tayo ay buo at tumanggap ng buhay na galing sa Diyos at handang magbigay ng habag ng Diyos sa ibang tao at mag-guide sa kanila upang sila rin ay hindi na mamamalimos ng buhay at maging buo. Iyon lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Sis Lani. Ngayon tayo po ay magpapatuloy po sa ating opening prayer na ililid po ng ating kapatid si Sister Christy de la Cruz po. Naririnig po ako. Yes po, Ate Christy. Magandang gabi po sa ating lahat. Ihanda natin ang ating sarili sa gabi ito ng ating pag-aaral. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama at mapagpalang Ama, sa gabing ito, inaanyayahan namin ang iyong banal na Espiritu, bumaba at manahan sa amin magpakailanman. Naway ang iyong pag-ibig ang magdikis sa amin at nang kami ay lumagi sa iyong presensya. Maraming salamat po sa maghapong ito na punong-puno ng biyaya. Ama naming mapagmahal sa aming paghahanda na maging instrumento para sa iyong salita. Kami sana'y magsumikap na maging buo bilang iyong kapanalig sa mga gawain bilang mga apostol na tagapagpahayag ng mabuting balita. Naririto kami ngayon, Panginoon, dala ang aming mga buhay, mga mahal sa buhay, lalo na sa aming mga kapatid na nasa oras na ito ay dumaranas ng kapighatian, mga karamdaman, may mga mabibigat na problema sa buhay at suliranin, sa mga naglalakbay, sa mga nagtatrabaho, sa mga abala sa pag-iisip ng kanilang mga gawain. Patnubayan mo po kami lahat at bigyan ng lakas ng kalooban bilang kabahagi ng paglalakbay pabalik sa iyo. Kami sana ay maging karapat-dapat at kaaya-aya sa iyong pangalan. Ipadala mo po ang banal mong mga anghel upang kami patuloy na gabayan at ipagsanggalang laban sa lahat ng ligalig at kasamaan. Kapatawaran sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Pagkalooban po rin kami ng maayos na kalusugan upang maipagpatuloy namin ang paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hilingin natin ang tulong ng banal na Espiritu para sa gabing ito. Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina
pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon, si Sis Dottie Trinidad will be the one po reading po ang ating ebanghelyo sa susunod na linggo na kung saan ay ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ate Dottie? Yes po. Yes po. Good evening po, Ate Dottie. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Juan. Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathaniel na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya ay hindi nila nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," sagot nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yon." Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pangpang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 70 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila noon ng isang inihaw na nagbabagang uling at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isda na nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda. "Halik kayo at mag-agahan kayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas na magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila.
Ganon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo." Sabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na itinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, "Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung papaano niya luluwalhatiin ng Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Panginoong Jesucristo. Hesukristo, ating pagpapatuloy ang ating pong pagninilay sa pamamagitan ng isang awit. Hindi ka kailangang magbago kahit ito'y mas
Ngayon tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pagbabahagi. Ang unang pong sharer natin sa gabing ito ay ang ating pong Sister Annie Consalan from Don Bosco Parish po sa Makati. Good evening po, Sis Annie. Muted pa po kayo. Paki-on po doon sa may... Yan. Okay, narinig na po ako. Yes, Sis Annie. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Happy Easter to all. Ang pagninilay ko po sa ebanghelyong ito na nabasa ay si Jesus ang palagi at walang sawang naghihikayat sa tao na sumunod sa Kanya. Siya ang palaging naghahangad na mapalapit ang tao sa Kanya. Nagpakita siyang muli sa kanyang mga alagad at pinadama niya ang kanyang malasakit sa kanila sa paghahanda ng mainit na tinapay at isdang inihaw upang may makain sila matapos ng kanilang magdamag na pangingisda. Alam ni Jesus na pagod at gutom sila, kaya niyaya niya ang mga ito para mag-almusal. Tinuruan niya pa ang kanyang mga alagad kung saan ihuhulog ang lambat para makakuha ng maraming isda. 153 na mga isda. Para bang sinasabi niya sa kanila na kung kayo ay susunod sa akin, makikita ninyo ang grasya na hinahanap ninyo. Ang pangalawang napagtanto ko sa ebanghelyong ito ay ang klase na o ang uri ng leader na hinahanap ni Kristo upang mamuno sa kanyang simbahan. Pinili niya si Pedro, isang ordinaryong tao, hindi perpekto, masungit minsan, mapusok, duwag, at hindi naman malawak ang kanyang kaalaman. Kulang sa pagtitiwala kay Jesus nang siya ay matakot na baka siya malunod matapos na siya ay makalakad sa tubig sa paanyaya ni Jesus. Masasabi natin na marami pa siyang kulang upang siya ay mamuno. Ngunit may dalawang bagay na nakita si Jesus kay Pedro ayon sa Yaman ng Salita publication ng Word and Life na gabay na pag-aaral at pagninilay sa salita ng Diyos. Sinabi dito na ang nakita ni Jesus kay Pedro ay ang kanyang malaking pananampalataya kay Jesus at ang kanyang malaking pagmamahal o pag-ibig kay Jesus. Gayunpaman, hinubog din ni Jesus si Pedro at tinuruan siyang magpakababang loob. Sa pagtatanong ni Jesus kay Pedro ng 3 beses kung bahal ba ni Pedro si Jesus, ang aral po natin dito ay kung tayo ay maglilingkod sa simbahan, ay ang pananampalataya natin kay Jesus lamang ang kailangan at ang malaking pagmamahal natin sa Kanya at ang kababaang loob na maglingkod. Ito ang hinahanap ni Jesus sa leader o pinuno ng mga naglilingkod sa simbahan. Ano ang simbolismo ng 153 na isda na nahuli ng mga disipulo? Nabasa ko po na ito pala ay may simbolismo. Noong panahon ni Kristo, mayroong nakatalang 153 na iba't ibang uri ng isda na simbolismo ng iba't ibang lahi ng tao. Na ibig ni Kristo ay makuha rin at makilala siya at marinig ang kanyang mabuting balita. So, yun po bakit specifically binanggit 153, 153 ang isda. So, to sum up lang po, ang pinaka-importanting na pagnilayan ko doon sa Ebanghelyo ay
ang klase, tinuturo sa atin kung anong klase na leader ang gusto ni Kristo na mamuno sa kanyang simbahan. Malaking pag-ibig sa kanya, malaking pananampalataya sa kanya, at ang may mababang kalooban. Yun lang po ang aking sharing. Maraming Salamat po. salamat po, Sis Annie. God bless you po. Okay. At Thank you, ngayon, sister. opo, magpapatuloy po ang ating pong sharing po. Walang iba, ang susunod na sharing, walang iba kundi si Brother Andrew Cruz po. Ano po, naririnig po ako? Medyo mahina po. Medyo Hello po, mababa po yung naririnig po volume. ako? Okay na po. Okay po. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Maikling pagninilay, sharing lang po doon sa ating ebanghelyo. Yung mga bagay po na ah, hipo sa aking puso po. Una po ay yung mga alagad ng Panginoong Hesukristo na muling nagbalik po sa kanilang pangingisda. Bumalik sa kanilang dating pamumuhay, no? Nakikita ko po doon, no, ako halimbawa na nakatagpo ko na ang Panginoong Hesukristo, subalit pinili ko pa rin na bumalik sa dating buhay kung saan niya ako inialis, no? Sa dating buhay na iyon na wala po akong makuha, wala po akong mahita, wala po akong katulad ng mga alagad na walang mahuling isda, no? Gaano man katagal ang kanilang ginagawa, gaano man ka halos magdamag na po sila doon na makahuli, no? Subalit hindi pa rin sila makahuli. At ganun po ang buhay sa aking pagninilay po, ganun po ang buhay na malayo sa Panginoon. Isang buhay na muli mong binalikan na inialis ka na doon. Subalit, makita rin po natin sa Ebanghelyo, ang Panginoong Hesukristo ay tumayo sa pampang at sinabi sa mga alagad na muli nilang ihagis ang kanilang lambat sa kanang bahagi, no, ng bangka. At doon nila nakilala po ang Panginoong Hesukristo sa pagsasabi ng Panginoon na ihagis mo ang lambat at makahuhuli kayo. At nakahuli nga po sila ng higit-higit. Ano po? Dito po, pinapakita rin po sa aking buhay na sa mga panahon na ako man po ay yung aking mga ginagawa, nararamdaman ko halimbawa na parang wala nang patutunguhan, parang wala nang pupuntahan. Ang Panginoon pa rin ang unang aabot sa akin, no? Doon po sa tagpo na iyon, nakilala ng mga alagad, nakilala particularly po ni Juan, ang Panginoon Jesucristo na siya ang Panginoon dahil sa himalang nangyari, no? Yung pag-abot ng Panginoon at pagbalik natin po halimbawa sa presensya ng Panginoon ay nagbabalik sa akin, no? Kung ano yung dapat na nasa akin bago ako lumayo sa kanya. At panghuli na lang po ay gusto ko po rin pong pagnilayan yung pag-uusap ng Panginoong Hesukristo po at ni Simon Pedro. Dito po nakita natin ang tatlong beses po na tinanong ng Panginoong Hesukristo si Simon Pedro kung iniibig niya siya, no? Iniibig niya ba ang Panginoon? Kung makikita po natin dito, kaakibat po ng tanong ng Panginoon Jesucristo kay Simon Pedro kung iniibig niya, kaakibat po nun ay may atas. Kaakibat po nun ay may sinasabi ang Panginoon na iniibig mo ako, no? Pakainin mo nakalagay po dito ang aking mga tupa, pakanin mo ang aking mga tupa, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pinapaalala po sa akin ng usapan na ito ng Panginoon at ni Simon Pedro na kaakibat ng ating pagmamahal sa Panginoon, kaakibat ng ating pagmamahal sa Diyos ay ang paglilingkod. At katulad nga po ng nabanggit ni Sister Annie kanina, yung 153 na isda
na nahuli. Specifically, binanggit po dito sa ating ebanghelyo. Yung ating pagmamahal sa Diyos ay may kaakibat po na paglilingkod, at yung paglilingkod po na yon ay walang pinipili. 153 na isda, lahat po yon ay uri ng isda na naroroon sa lawa ng Tiberias ng panahon na yon. Ibig sabihin po, isang uri ng paglilingkod na wala tayong iniiwan. Isang uri ng paglilingkod na lahat po ay kasama. Isang uri ng paglilingkod na wala pong pinipili. At katulad po ng aking paglilingkod po din sa ministeryo, sa ministry namin, sa Bible ministry sa aming parokya, ganun din po ang aming ang pananaw po ng Panginoon, ganun din po ang aming sinusunod na pananaw. Maging sa aming paglilingkod po sa parokya, ito po ang aming pamantayan at ito ang ating dapat na sinusundan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Brother Andrew. At ngayon po, tayo po ay papasok sa panibagong pagninilay at pagbabahagi po din ng ating pong director, si Father Ado Saclolo po. Good evening po, Father Ado. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga Bible Apostles, Bible Coordinators, mga kapatid natin na kasama nating nagninilay ng salita ng Diyos, at napakagandang panahon ito, no, ng panahon ng muling pagkabuhay. At nasa tinatawag tayong historical moment, no, dahil natapos na yung 9 days ng to mourn, no, ng pagdadalamhati para sa ating Papa Francisco. Ngayon ay pumapasok na yung ating mga cardinal sa parang interim period. Kinikilala nila yung isa't isa, nagdadasal ng sama-sama bago pumasok sa conclave, no? Para sa tulong ng Espiritu Santo ay pumili, no, ng bagong Santo Papa. At pag-uusapan po natin mamaya, kasi itong ebanghelyong ito ay talagang pinag-adya ng Diyos, no, na kaugnay dito sa historical moment na ito, no, patungkol kay Pedro, ang unang Santo Papa, no? Pero balikan po muna natin itong ebanghelyong ito ay yung pagbabalik ng mga alagad sa Galilea, no? Kasi yung huling episode nandun pa sila sa Jerusalem, ngayon nasa Galilea sila, no? At mahalaga ito kasi sa ibang mga ebanghelyo, ang bilin ng Panginoong Hesus ay lalo na sa mga babae kay Maria Magdalena na ipahayag sa mga alagad niya, na mga kapatid niya, na pumunta sa Galilea at doon kakatagpuin ng Panginoon, no? At ngayon nga, makikita natin na nagaganap ito, nasa Galilea muli itong mga alagad, no? At itong nangyari sa ebanghelyo natin ngayon, hindi ito yung unang pagkakataon na ito ay nangyari, no? Kung maaalala natin, noong February 9, yung 5th Sunday in Ordinary Time bago mag Lent o Quaresma, ipinahayag yung ebanghelyo ni San Lucas. Kung maalala natin yung Luke chapter 5 verses 1 to 11. Ayun yung panahon na si Jesus ay nasa lawa ng Galilea at itong mga alagad ay nangisda ng buong magdamag. At wala silang huli kung paanong ito rin yung nangyari uli sa ating ebanghelyo ngayon, no? At pinaliwanag natin, kung mababalikan ninyo yung biblical spirituality natin noon, na ang mga isda kasi ay hinuhuli ng mga mangingisda sa gabi. Kasi pag umaga, mahirap hulihin ng mga isda, no? Kasi kapag naghagis ka ng lambat, dahil maliwanag, makikita ng mga isda na dumadating yung lambat, makakaiwas sila. Pangalawa, ang mga isda ay pumupunta sa medyo mababaw na bahagi ng tubig kapag gabi, no, para kumuha ng oxygen, huminga, no? Kasi sa umaga hindi sila pumupunta, lalo na sa init ng araw sa Israel, no? Kaya parang sa gabi sila humihinga ng maayos at nagpapahinga, no? Makikita natin na iyon. Ayun yung mga dahilan kung bakit gabi nangingisda ang mga mangingisda. Ngayon, sa Luke chapter 5 at dito rin sa John 21, buong magdamag silang naghagis ng lambat at wala silang nahuli. Ibig sabihin, tapos na yung oras ng pangingisda, wala nang pag-asa, no? Pero dumating si Jesus, no, nung unang tawagin niya yung mga alagad, at ngayon at siya ang nagturo kung saan ihahagis yung lambat, no? At kung maalala natin, no, isang mahalagang
mahalagang salita rito ay ang pangingisda ay paghahanap buhay. No? Paghahanap buhay para may maiuwing buhay yung mga mangingisda sa bahay nila. No? Kaya naghahagis ng lambat para maghanap ng buhay at mag-uwi ng buhay. Ngunit kapag ka buong magdamag kang naghahanap ng buhay at wala kang makuhang buhay, no? Ito yung karanasan ng isang taong bigo. No? Yung pamilya mo naghihintay at wala kang maipakakain. At ito nga yung karanasan na maaari nating makita rin sa buhay ng maraming tao kahit sa buhay natin. Bago tayo katagpuin ng Panginoon, hagis tayo ng hagis ng lambat kung saan-saan para makakuha ng buhay. No, ngunit tapos na yung panahon sa paghahanap ng buhay, wala pa rin tayong dala, hungkag pa rin, empty. No, at doon sila kinatagpo ni Jesucristo nung unang tinawag sila. No, kaya sabi ni Jesucristo, simula ngayon, hindi na kayo mangingisda kung hindi mangingisda ng tao. Mahalaga itong salitang ito at kaugnay ito sa ating ebanghelyo. No? Unang-una, isda. No? Pinaliwanag nga no? Yung 153, napakagandang simbolismo. Pero ang isda, sa mga unang Kristiyano, ito ay simbolismo ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa Griego, ang isda ay iktus. No? Alam nyo na to, pinapaalala ko lang. Yung iktus ay acronym, no? Jesus Christus Theo Huios Soter, no? Jesus Christ, Son of God, Savior, no? Ayun ang ibig sabihin ng iktus, isda. At ang mga Israelita, nung naglalakbay sila sa disyerto, nangangarap sila na makakain ng isang pagkain galing sa tubig. No, kasi 40 years sila sa disyerto, ang kinakain lang nila yung pinadala ng Diyos na mana at na mga pugo sa disyerto. Pero nasa isip ng mga Israelita na kapag nakakain na kami ng pagkain nagmula sa tubig, nasa lupang pangako na kami. Kaya nga, para sa mga Israelita, ang isda ay pagkain ng kaligtasan. Mahalaga yon. Ngayon, kung iuugnay natin, ang mga alagad at tayong lahat ay tinatawag na mangingisda ng tao. Kung iisipin natin, di ba parang mahirap isipin kasi kapag nangisda tayo ng tao, kung ihahalin tulad natin yung tao sa isda, alisin mo siya sa tubig, di mamamatay siya. Di ba? Parang aalisin mo siya sa habitat niya, mamamatay yung isda o yung tao, alisin mo siya ron sa lugar niya, mamamatay. Pero balikan natin yung simbolismo ng tubig sa Biblia. Ang simbolismo ng tubig sa Biblia ay kamatayan, waters of death. No, yung dagat na pula, 'di ba? Yung tubig nung panahon ni Moises. Kaya nga ang marami halimbawa Psalm number 17, the waves of death surrounded me. No, ang tubig ay simbolo ng kamatayan. Kahit sa binyag, ang tubig ay simbolo ng kamatayan, inilulubog yung tao sa tubig ng binyag para mamatay yung lumang tao ng kasalanan at iaahon doon para lumitaw ang isang bagong tao na naging anak ng Diyos. Ngayon kung dito natin titignan ang misyon ng pagiging mangingisda ng tao, ang ibig sabihin, nangingisda tayo ng tao, naghahagis tayo ng lambat ngayon para kunin yung mga taong nalulunod ng kamatayan. At alam naman natin ang salitang nalulunod ng kamatayan, no, iba't ibang pagdurusa sa buhay na walang kahulugan o walang sagot. Mga taong nawawalan ng pag-asa, mga taong nawawasak, no, mga taong walang layunin ng buhay, o mga taong alipin ng maraming kasalanan. At ayun ang misyon. No? Simula ngayon maging mangingisda kayo ng tao, kunin nyo sila doon sa tubig ng kamatayan. Ngayon yung pangalawang punto, yung pangalawang bahagi na kailangan nating liwanagin, kapag inalis natin yung isda sa tubig, mamamatay. Kapag inalis natin yung tao doon sa lugar niya, dating buhay niya, baka mamatay katulad ng isda. Pero ito ang totoong dahilan. Ang isda, kapag kinuha sa tubig, totoong mamamatay siya. Pero mamamatay siya habang ibinibigay niya ang buhay niya. Ang isda ay magiging pagkain. Mamamatay siya para ibigay ang buhay niya. Ayun ang misyon ng bawat isa. Sumunod kay Jesucristong iktus. Dahil si Jesucristo yung simbolismo ng isda,
no, mamamatay para magbigay ng buhay. At lahat ng mga alagad ay unti-unting tinuruan ng Panginoon. Una, inalis sila doon sa nakalulunod na tubig ng kamatayan ng dati nilang buhay. At lahat ng mga alagad ay katulad ng mga isda na inalis sa dati nilang buhay, namatay habang nagbibigay ng buhay. Kaya nga, napakagandang simbolismo ng tubig ng isda. At alam natin, dito sa Ebanghelyong ito, si Jesus ang magtuturo kung saan ihahagis yung lambat. Pwede nating sabihin, napakaraming programa ang nasa isip natin. Magagandang bagay lahat, napakarami. Minsan nga, di ba, sa mga meeting, kapag na-inspire yung mga member natin, di ba? Hindi ko nga alam kung inspirasyon ng Espiritu Santo yun o kung saan nanggaling. Pero sobrang dami ng mga bagay, no, na para bang takaw tingin, no? Takaw tingin, no? Parang eto maganda, eto maayos. Pero ang mahalaga rito sa Ebanghelyong ito, tignan natin kung saan natin ihahagis yung lambat. No, kasi pwede tayong mag-criticize sa bawat isa na mas magaling itong programang ito, mas magaling itong method na ito ng Bible study o ng liturgical Bible study o ng Lectio Divina, ito ang dapat. Mag-ingat tayo, no? Kasi tignan natin, saan ba ipinahagis ni Jesus ang lambat? Saan makakakuha ng maraming taong aalis sa tubig ng kamatayan? Kaya nga, ito yung karanasan ng mga alagad mula sa buhay na hungkag, walang huli at pagod, bigo, palaging si Jesucristo ay dumarating, no, para bigyan ng kaganapan, kapunuan. At ito yung ginagawa natin sa ating ministry, no? Sa ating ministry, hindi naman mahalaga talaga kung kung maraming member, kung kilala ba tayo. Ang mahalaga yung pinag-uusapan natin ngayon. Saan natin inahagis yung lambat? Kasi baka may nag-iisang isda lang ang na gusto ng Panginoon na kunin natin. Baka doon tayo pinapapunta. Kaya naman may sarili tayong isip na gusto ko ritong ihagis yung lambat. At ayun yung panganib, mabibigulan tayo. No, kasi baka hindi naman doon talaga dapat yung misyon at yung gawain natin. Ito yung karanasan. Kaya nga itong mga alagad ay pinabalik ng Panginoon sa Galilea para ipaalala sa kanila nung unang pagkakataon na sila ay kinatagpo niya. At ito sinasabi sa atin, parang kinakausap tayo ng Diyos, alalahanin mo yung unang pagkakataon na tinawag kita. Noong pagod ka na sa paghahanap ng buhay, paghahagis ng lambat, palagi kang umuuwing pagod, hungkag, walang laman, walang buhay. Alalahanin mo yun. No? At nandito tayo ngayon. Ang pangalawang bagay, itong mga alagad ay bumalik sa dati nilang buhay kasi hindi pa nila alam yung gagawin nila. Lito pa sila eh. Si Jesucristo alam na nila muling nabuhay, no? Pero hindi pa nila talaga alam yung mga dapat gawin, yung mga hakbang na dapat gawin. Ang sabi lang ni Jesucristo, ang patawarin ninyo sa inyong sa kanilang mga kasalanan ay napatawad na nga. Ayun lang. Ngayon iniisip ng mga agal, paano yun? Pero hindi sila iniwan ng Panginoon. Sa gawa ng mga apostol, 40 araw pang nanatili si Jesus para ipaalam sa mga alagad na ito, no, ang dapat gawin. Okay, kaya ngayon mahalaga na dito sa bahaging ito, nakita nila si Jesucristo na meron ng isa ng isda na iniluluto, iniihaw sa baga. Mahalaga yung salitang baga dito sapagkat itong baga, ito yung lugar kung saan mainit. No? Sa lamig ng magdamag, sa lamig ng umaga, kailangan ng init. No? Napakagandang lugar. At doon din sa baga, nagluluto si Jesus ng isda. Mahalaga rin yung init ng isang almusal. No? At mahalaga yun na si Jesucristo gusto niyang salubungin ng init ng pagmamahal ang napakalamig na gabi nitong mga alagad. Higit sa lahat, si Pedro. No, kaya nga nag-almusal sila ng sama-sama.
Pero kung titignan natin, bakit hindi nila agad nakilala si Jesus? Napakaraming pagkakataon, halimbawa yung dalawang alagad na naglalakad sa Emmaus, no, na hindi nila nakilala si Jesus. Si Maria Magdalena, nagsalita na si Jesus, hindi niya pa rin nakilala. At ito rin mga alagad, sumigaw na si Jesus, hindi pa rin nila nakilala. Ngayon, ang Kristong muling nabuhay, para makilala ng tao, kailangan niya tayong ibalik, no, doon sa mga karanasan natin, no, sa buhay na kasama siya. Kaya nga, itong pagkakahuli ng napakaraming isda ay isang malaking tanda para maalala ng mga alagad na tanging ang Panginoon lamang ang kayang magparami ng isda. Kaya nga nakilala siya nung minamahal na alagad, ang Panginoon iyon. Si Pedro, andito na yung katauhan ni Pedro. Si Pedro talon ng talon sa tubig, naalala ninyo? Nung isang beses naglalakad si Jesucristo sa tubig, sabi ni Pedro, Panginoon, utusan mo ako, command me, no? Na pumunta dyan sa'yo, maglakad din sa tubig. Talon sa tubig si Pedro, kaya lumubog siya. Dito naman, talon na naman si Pedro, no? Impulsive si Pedro, pabigla-bigla, no? Kung anong maisip niya, ayun ang gagawin niya, no? Kung anong nasa laman ng puso niya, sasabihin niya. O sabi niya, huwag kang pumunta sa Jerusalem. Kaya sabi sa kanya ni Jesus, no, get behind me, Satan. No, parang pinapangunahan mo ko, dun ka sa likod ko. At makikita natin itong katauhan ni Pedro na napakagandang katauhan at palagay ko naman ay makaka-relate ang karamihan sa atin. Maiugnay natin ang sarili natin. At dito na naman, tumalon na naman si Pedro. At doon, nilalamig si Pedro. Napakaganda nung sumalubong sa kanya. Yung init nga ng baga at yung almusal. Ngayon, dito na tayo pumunta, no? Dahil ngayon napakaganda dahil mamimili ang Espiritu Santo ng bagong Pedro, ng bagong Santo Papa. Kasi yung sumunod na ibang na bahagi ng ebanghelyo, ito ay binigkas ni Jesucristo doon sa lugar. Etong pangyayaring ito sa Israel, sa Galilea, ang tawag ay Primacy of Peter. Nung nakatira ako sa Israel, ilang beses kami pumupunta ron at nandun yung bato kung saan nag-ihaw daw sila ng mga isda at tinanong ng 3 ulit ni Jesus si Pedro. Ang tawag doon ay Primacy of Peter. Of course, sa Biblia, sa Bagong Tipan, maraming verses, no, para patunayan na si Pedro ang Santo Papa. Ang isang mahalaga yung Matthew chapter 16. No? Alam na sana natin yon. Pero itong ebanghelyong ito ay mahalaga rin patungkol kay Pedro bilang unang Santo Papa. No? Kaya nga, dito, sa harap ng bagang mainit, tinanong ni Jesucristo si Pedro 3 ulit, mahal mo ba ako, Simon Pedro? Kaya nga sinabi ko, itong salitang mainit na baga ay mahalaga kasi ito rin yung salita na nasa John chapter 18. Sa patio ng punong pari ay may mainit na baga. Nagpapabaga yung mga tao dahil doon sila nagpapainit. At nung gabing iyon, si Jesus ay nag-iisa doon sa dungeon, nilalamig, no, sa lamig ng gabi, habang si Pedro ay kasama yung mga ibang tao na nagpapainit, no, malapit doon sa baga. Makikita natin itong very dramatic kasi nung tinanong ni Jesus si Pedro ng 3 ulit tungkol sa pagmamahal, ang unang larawan, no, na pumasok sa gunita ni Pedro ay yung baga. Sa harapan niya na nagpapainit siya kung kailan niya itinatwa ng 3 ulit ang Panginoon. No? At mahalaga ito. No, kaya nga sabi ni Jesucristo, mahal mo ba ako? Pakainin mo yung aking mga tupa. Mahal mo ba ako? Alagaan mo yung aking mga tupa. Mahal mo ba ako? Pakainin mo yung aking mga tupa. Nung 4 ulit na pagtatanong, no, malinaw na yung sinabi ni Pedro, mahal kita, Panginoon. Ngunit alam mo ang lahat. Mahalaga ito. Mahalaga itong salita ni Pedro. Dahil dito makikita natin yung ating sarili. No? Mahal kita, Panginoon.
Pero alam mo lahat, alam mo ang kahinaan ko. No, sabi nga kanina ni Sister Ami, no? Alam mo ang karuwagan ko, no? Alam mo na pabigla-bigla ako, pero mahal kita. At sapat na 'yun sa Panginoon. No, kaya nga ipinagkatiwala kay Pedro ang kawan. Ang kawan, sabi ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. At dito sa kahinaan ni Pedro, sa kasaysayan ng nakaraan niyang pagkakaila at pagtatatawa sa Panginoon, magtataka tayo, no? Bakit siya pa rin ang piniling unang Santo Papa? Bakit sa kanya ibinigay yung susi? Sa Matthew chapter 16, bakit siya yung bato? No, yung Petros kung saan itatayo yung simbahan. At mahalaga ito ngayon, pumipili ang Diyos ng bagong Santo Papa, mahalaga ito na ang mga Santo Papa ay hindi perpekto. Kaya nga si Pope Francis gustong-gusto ko, kung maalala ninyo nung na-elect siyang Santo Papa, yung Habemus Papam, nung pagpunta niya ron sa balcony, anong unang sinabi ni Pope Francis? No? Sabi niya, ipagdasal niyo ako, ako'y isang makasalanan. Ayun ang salita na lumabas sa bibig ni Pope Francis. At yumuko si Pope Francis at humingi siya ng pagpanalangin. No? Nagpa-pray over siya sa buong sanlibutan. Dahil nakita ni Pope Francis, ako ay makasalanan. Ang ibig sabihin, ang mga Santo Papa, alam nila ang kahinaan nila, mga pagkakamali sa buhay, ngunit tinanggap nila yung maaari natin sabihin katungkulan, hindi dahil sa sarili nilang lakas. Si Pedro alam niya na yon. Dahil alam niya nung tinatanong siya ni Jesus, alam niya na sa sarili niyang lakas, itatatwa niya lang ang Panginoon. Ganon din si Pope Francis. No? Kaya nga ipinagkatiwala niya yung kanyang ministeryo bilang Santo Papa ni Pope Francis sa grasya ng Diyos. Only by the grace of God. At mahalaga itong larawan na ito. Si Pedro ay nagkaroon ng kababaan ng loob. Pero ang sinasabi ng mga ama ng simbahan, walang kababaan ng loob kung hindi natin naranasan na maibaba. There's no humility if we have not experienced humiliation. Si Pedro ay napahiya sa nakaraan niyang buhay. At ayun yung nagpababa ng kanyang kalooban. At ayun yung paraan ng Panginoon para ipagkatiwala sa kanya ang misyon. Pagbabasahin natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, sabi ni Jesus kay Pedro, Pedro, no? Ikaw ay sasalain ni Satanas. Sinabi ng Panginoon, parang susubukin ka. Pero kapag ikaw ay naging malakas ng muli, ikaw ang magpapalakas sa iyong mga kapatid. Nakita na ni Jesucristo na manghihina si Pedro. Pero kapag napalakas na muli, siya ang magpapalakas sa simbahan. At eto nga, ipinagkakatiwala ng ating Panginoon kay Pedro ang ministeryo ng pagiging Santo Papa. Yung huling mga talata ay mahalaga rin. Ang sabi ni Jesus, nung bata ka pa, nagdadamit ka kung anong gusto mong damit. Parang kung anong gusto mong forma, ayun ang damit mo. At pumupunta ka sa lugar na gusto mong puntahan. Pero kapag tumanda ka na, sabi ni Jesus, itataas mo ang iyong mga kamay at iba ang magdadamit sa iyo. At dadalin ka sa lugar na hindi mo naman inisip puntahan. Sabi rito sa Ebanghelyong ito, pinakita ng Panginoon, ipinahayag ng Panginoon kung paano mamamatay si Pedro. Dahil merong tradisyon ang simbahan, alam nyo na rin ito, yung tinatawag na Quo Vadis. Quo Vadis, ang ibig sabihin ay sa Latin, ang ibig sabihin sa English, where are you going? Sabi, sa tradisyon na ito, noong si Pedro siya ay pinuno ng simbahang Kristiyano sa Roma, nung nagkaroon na ng pag-uusig, tatakas daw muli si Pedro. Tatakas daw muli. At merong daanan doon sa Rome na sana makapunta tayo isang araw, doon siya sinalubong ni Hesukristo.
Nung patakas si Pedro palabas ng Roma, sinalubong siya ng Panginoon. Sabi ni Pedro, Quo vadis? Quo vadis? No? Sabi na, Quo vadis? Where are you going, Lord? Sabi ni Pedro. Sabi ni Jesus, doon sa Roma para magpapakong muli. Ito yung tradisyon ng Quo. May pelikula nito, panoorin ninyo mga Bible Apostles Coordinators, Quo vadis. Kaya nga si Pedro ay nakita na naman yung kahinaan niya, pero sa pagkakataong iyon, binigyan siya ng biyaya, ng lakas ng loob, at bumalik siya sa Roma. At doon nga, siya ay ipinako sa krus. Pero nung ipinapako siya sa krus, sabi ni Pedro, wag niyo akong ipako katulad nung Panginoon ko. Kaya binaligtad yung krus na pinagpakuan kay Pedro. At doon, ayun yung kamatayan ni San Pedro. At mahalaga itong huling salita rito. Nung bata ka pa, ikaw ang nagbibihis ng gusto mong damit. No? Aalala ko nung dati, kasi sa amin sa seminary namin, bago kami mag-itim, hinahayaan kami magsuot ng damit na gusto namin. Pero may darating na punto sa seminary namin, yung tinatawag na admission to the candidacy to priesthood. Palagi na kaming nakaitim. Nakaitim na. Hindi na namin pwedeng hubarin. Ay, ang paliwanag na nung bata ka pa, gusto mo yung damit mo. Kung anong gusto mong ipakita, ipakita mo. Pero kapag tumanda ka na, naging ganap ka na, ang idadamit mo na ay yung damit na gusto ng Panginoon sa'yo. Napakahalaga nun. Sabi pa ron, dati noon pumupunta ka kung saan mo gusto. Pero ngayon, dadalin ka doon sa hindi mo gusto. At si Pedro nga ay dinala ng Panginoon doon sa krus. At mahalaga ito. Ito ang mangyayari sa mga darating na araw. Pipili ng isang bagong Pedro. At lahat ng Pedro, lahat ng Santo Papa ay namamatay sa Roma. Kaya pinapagdasal natin ang ating Papa Francisco. Pero para sa ating lahat ay mahalaga rin ito. Nung bata pa tayo, nung isip bata pa tayo, ginagawa natin yung gusto natin. Pero simple lang ang pinasabi ng Panginoon dito. Darating yung panahon sa biyaya ng Diyos, kung tayo ay magiging ganap, mauhubog sa pananampalataya, yung kalooban na ng Diyos ang gagawin natin sa ating buhay. Hindi na yung sarili nating kalooban. Ihahagis natin yung lambat kung saan ipinapahagis ng Panginoon. Sige, ayun lang muna mga Bible Apostles, Coordinators. No, ngayon tayo ay magtataas ng panalangin. Yung mga kapatid na nais magdaas ng panalangin sa Zoom, mag-unmute lang kayo. No, at tataas ang panalangin bilang isang katawan, tayong lahat ay sasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Aming Ama, as the conclave to choose our new Pope is to start on May 7, we call upon your Holy Spirit to guide them, their hearts and mind, so that a Pope with a heart according to yours will be chosen. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tinataas ko po sa Panginoon na sa aming pang-araw-araw na buhay, kami ay magkaroon ng gabay ng banal na Espiritu upang ang aming mga gawain ay maging kasiya-siya sa paningin ng Diyos at ayon din sa kanyang gustuhan. Ito po ay hinihingi namin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Jesus, kami po ay humihingi ng paggabay sa iyo sa buong linggo na ito at linggong parating. Nawa maging aming lakas ang mabuting balita na aming pinagnilayan ngayong gabing ito. Nawa sa bawat gawain namin, Panginoon, ikaw ang aming makatagpo at sa bawat paglilingkod na aming gagawin, ito ay aming gawin na may grasya ng pagmamahal na nagmumula sa iyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Dalangin. Ngayon ay itaas natin ang mga panalangin na ito sa panalangin itinuro ng Panginoon sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ngayon, meron tayong mga announcement. Yes po, Tere is ready for the announcements po mga kapatid. Pare. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat na nandito po sa Zoom at sa mga nanonood po sa atin sa Facebook Live sa ating page po. Ngayon po, i-share ko lang po yung screen ko. Ayan, kita niyo po ba? Yes po, okay po. Ang ating monthly meeting information po para po sa buwan ng Mayo ay gaganapin po sa May 17, Sabado, simula po ng 9 a.m. hanggang 12 noon. Sa San Carlos Seminary Multipurpose Hall po, sa second floor po. Yun po yung dati po natin pinuntahan before. Ngayon po, ito po ay libre. So sa mga nais po na sumama, sa mga nanonood po sa Facebook Live, na hindi pa po parte ng aming ministry, welcome po kayo dito sa event po na ito. So, para naman po sa mga miyembro na po ng iba't ibang mga parokya, nakikiusap po kami kung pwedeng pakiconfirm po ang inyong attendance sa inyo pong mga coordinator para po kami ay makapaghanda po ng ating salo-salo sa araw po na iyon. Okay. At wait lang po, hindi ko pumanex yung ano. Ayan. Next po ay sa August 29 to 31 ang ating annual biblical retreat sa St. Michael Retreat House, Antipolo. So, magkano po yung registration fee po para sa event na ito sa retreat? Maaari po na maghanda na lang po tayo ng 3,000 pesos para sa mga nais po na dumalo. At meron na po mga nakapag-confirm po ng kanilang slot. So, kung pwede rin po, ayun, mag-confirm na rin po kayo sa inyong mga coordinators o kaya i-message nyo po ang aming Facebook page para sa mga hindi pa po parte ng kahit anong parokya po. So, open po ito sa lahat. So, ayun po. Sana po magkita-kita po tayo. Ayun lang po, Father. Kayo po. Oo nga, pagdasal natin kasi ang invited natin sa retreat natin, una si Cardinal Tagle. Pangalawa si Cardinal Advincula na nag-confirm na, pero sabi nila lahat ng Cardinal, pumunta sila sa Rome, hindi nila alam kung makakabalik pa sila rito. Kasi hindi natin alam kasi lahat ng Cardinal may possibility mapiling Pope. No? Pero kahit anong mangyari, tuloy pa rin yung ating biblical annual retreat. No? Ngayon, meron po akong i-announce kasi nagtuturo po ako ng mga biblical courses sa Don Bosco, sa San Carlos at sa Ateneo, sa LST. Ngayon, nakausap ko yung mga institution, yung mga courses pala na tinuturo namin o tinuturo ko, pwedeng tumanggap ng mga auditor. No? Ibig sabihin, kasama kayo sa klase at matututo kayo sa klase bilang auditor. No? Sa Ateneo kasi meron kaming i-offer sa July, sa first sem, yung approaches in biblical ministry. No, tuwing Webes ito ng umaga, 9 to 12. Kung sino yung mga libre, sabihin nyo sa akin kasi pwede kong sabihin doon na mag-i-enroll kayo as auditor. No? Pero karamihan kasi ron foreigner, kaya English lang po yung magiging medium natin sa Ateneo. Kaya kung gusto nyo, kasi pag-uusapan doon yung iba't iba, yung four senses of the scriptures, liturgical Bible study, biblical retreats, yung iba't ibang approaches, no? Kung para matulungan yung mga ministry natin per parish, no? Kung merong available, hindi ko lang alam, sana bigyan tayo ng discount, no? Kasi yung facility ron na ayun ang binabayaran. Sabihin nyo lang sa akin, doon sa Ateneo yon. Sa Don Bosco naman, magbibigay ako sa July din ng Biblical Geography and Archaeology, yung mga lugar sa Bible, no? At Johannine writings, yung Gospel of John, Epistles of John, saka yung Book of Revelation. No? Sa Don Bosco naman, Monday and Tuesday. Sa San Carlos naman, yung pinaka-basic, yung Introduction to Scriptures, ito naman yung
Word of God, Magisterium, yung mga biblical canon, inspiration, authorship, at yung introduction sa bawat book sa Bible. No, sa June naman magsisimula sa San Carlos, pwedeng mag-auditor din doon. No? Kung gusto ninyo, lalo na yung mga wala ng trabaho, no, yung mga nagpapahinga na lang sa bahay kasi ano to Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ng umaga, pwede niyo sabihin sa akin, no, para makapag-enroll. Hindi ko alam sa UST, si Sister Laces kasi nag-aaral sa UST kung anong mga courses ang ino-offer doon. No, pero ito yung mga pwede kong i-recommend, no, na tanggapin kayo as auditor sa mga courses na ito. Sabihin niyo lang po sa akin sa May 17 para ma-inform ko yung mga San Carlos, Loyola o Don Bosco. Sige po, kung wala na, tanggapin natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo, taglay ang Espiritu ng Panginoong muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Hallelujah, hallelujah. Okay, Thank you. good night. Salamat po. Night Good po. night. Good night po. Thank you po. God bless you. Thank you po, Father Ado. Good night. Good night po night, sa everyone. inyong Thank lahat. you po. Good night, everyone.